si Lito Lapid ay protector sa Pogo. So yan ang ebidensya na hinahamon ako ni Lito Lapid na kung magkapagpakita ako ng ebidensya na siya ay may koneksyon sa Pogo, ay mag-resign ka. So ngayon, ang sasabi ko, mag-resign ka na, Lito Lapid. Resign! Resign! Kasi bakit? Ang asawa mo raw ay manager sa Pogo. Lang pong tanong kasi itong vlogger na tumitira sa akin, sa ating mga senador, ako pa lang po tinitira nito eh. Pine-personal ako na pilit niyang sinasabi na involved po ako dito sa Pogo, sa Porac, na ako raw ang may-ari ng lupa dito sa 10 hectares na na tinatayuan ng Pogo sa Porac, at protector daw ako ng Pogo doon sa Porac. Siguro alam din na naririnig din ni Mayor, si Mayor din tinitira din doon, at saka si Engineer. Nagkaroon na po ng nagkaroon na po ng hearing. Medyo mahaba lang po ng konti ito, Madam Chair, na kami ang protector ng Pogo sa Porac. Siguro naintindihan. Kasi si Senator Wing Gatchalian, nakita ko yung report mo sa balita. Merong nakitang medyo marahas. Sabi mo, pinakamarahas to, pinakamalaking Pogo. Kasi po gusto kong patunayan dito sa hearing na ito na po wala po akong kinalaman dito sa operasyon ng Pogo, at hindi po nakapangalan ang lupang 10 hektarya diyan sa Pogong yan. Kaya po ako naghahamon dito. Kung ako napatunayan nilang kasali ako dyan, pwede ako mag-resign bilang senador. Dahil hindi ko po papayagan na masisira ang pangalan ko rito. 3 taon ako naging Vice Governor ng Pampanga, 3 terms akong Governor ng Pampanga, paging 3 terms na rin po ako bilang senador dito sa pangkasalukuyan. Siguro kung mapapala rin din ako sa 2025, Madam Chair, magiging port na ako dito, pero hindi ko sisirain ang pangalan ko rito. Tinataya ko po ang pangalan ko rito kasi masyado na akong na-involve. Kasi lahat po ng nakakasalubong ko, mga kumpare, kaibigan, kapitbahay, mga kamag-anak, mga kapatid ko, nahihiya po ako, lagi akong tinatanong, nai-involve ka ba sa Pogo, sa Porac? Sa ngayon po, pagtututok muna tayo kay Lito Lapid kasi sinagot ako na parang minura na rin ako ni Lito Lapid sa Senate hearing kanina. Kumbaga, ginamit niya yung kanyang kapangyarihan o poder bilang senador para lamang matira ang isang vlogger na kagaya ko. Tinitira niya ako na isang vlogger na may 9 o 8 daw na libel cases, hindi niya alam. At ang basihan lamang niya ay yung aking National Bureau of Investigation record. At siya pa, sinabi pa niya, may 6 daw ako na warrant of arrest. Ano ka ba naman, Lito Lapid? Ang problema kasi sa inyo, pinapatawad na lamang kita dahil hindi ka naman nakapag-aaral. Nabasa ko ang iyong Wikipedia, binanggit mo, high school graduate lamang po kayo. At kung high school graduate lamang po kayo, bakit ikaw nagbibigay ng problema sa bandang Pilipino, sa bandang Pilipinas, na hindi ka naman karapat-dapat yan sa pwestong inupuan mo, and yet tatanggap ka ng 2 milyon bilang sahod, bilang allowances at iba pa sa kada buwan? Ano ba naman yan? Hindi ba yan korupsyon? Dahil tumatanggap ka ng pera na hindi ka karapat-dapat, pariha lang kayo ni Robin Padilla, pariha lang kayo ni Bong Revilla, ni Jingo Estrada. Ang mga ginagawa ay walang kwenta. O Diyos ko naman. Anong problema nitong Lito Lapid? Unang-una, sinabi niya na ako raw ay tinatanggi niya na wala siyang lupa dyan. Okay. So ngayon, tinatanggap ko yung hamon mo kung may ebidensya. Ang itatanong ko lamang sa inyo ay ito. Ito, may hawak po ako na tax declaration. Nakalagay, tax declaration. Lapid Manuel and Lapid Marisa T. spouses. Kailan ibinigay? 2010. So, ibig sabihin, ano ito? At saka, Lito Lapid, huwag ka na magmaang-maangan na hindi mo alam na mayroong Pogo.
nakakaano ka, nakakasal. Tapos, kikwento ka, yung engineer doon, kilalang-kilala mo, yung si Mayor, kilalang-kilala mo, bakit sasabihin mo yung pogo ay hindi mo alam? Ano mo klase? Oh, Mr. Lito Lapid, siguro dapat bibigyan kita ng leksyon sa pagsampa ng libel ay kayo po ang magpapatunay na hindi totoo ang binigay sa aking informasyon ng aking mga sources. Ang aking mga sources ay hindi ko pwedeng ilantad ang buhay nila, ang pangalan nila kasi buhay nila ang katapat. Kaya dapat mo obligasyonan, dapat mo i-educate yung sarili mo na hindi ka mananalo ng libel case mo sa akin kung hindi mo mapapatunayan ang mga ilang bagay, number one na bagay na dapat mong patunayan, Mr. Lito Lapid. Una, ay dapat mong patunayan na mali, hindi totoo yung aking isiniwalat. Pangalawa, na patunayan mo ay ikaw ang magpapatunay, hindi ako ang magpapatunay. Nasa batas po yan. Nasa utos na po yan ng Supreme Court. Na ang kagaya sa kay Rafi Tulfo na kaso, kagaya sa kaso ni Claudio Daquer na pinanalo ko sa Supreme Court, yung kay Claudio Daquer, tinawag niya na isang langaw na nakapatong sa kalabaw ang sports director ng Puerto Princesa City na si Arnie Grande. At iba-iba pa. Ngayon, sabi ni Arnie Grande, hindi totoo yan. Ang problema ni Arnie Grande ay nung sa trial sa Puerto Princesa Regional Trial Court ay hindi siya nagsumiti ng ebidensya na hindi totoo na siya ang mga bagay na binabanggit ni Arnie Grande na siya ay nagmamayabang. May mga sinabi siyang sa mga bagay na kinikwento niya sa mga sports writers at hindi siya nagsusumiti ng ebidensya sa RTC na iyon ay hindi totoo. At yung mga bagay na rin yun na binagpasihan ni Mr. Claudio Daquer na isa ng kagawad sa ngayon sa Puerto Princesa ay binasihan niya para sabihin niya, para tawagin niya si Sports Director Arnie Grande na isang langaw na nakapatong sa kalabaw.